Good evening, everyone. So, I am Ardela Galaro. So, yung scripture po na tinuro sa atin ni Pastor Russell today is all about the Genesis 1 verse 1. So, ang sabi din, ang title din is, sino nga ba ang may authority ng buhay natin? So, when you say authority, kasi masyado siyang malawak eh. Pero when you say authority naman sa pagkakaroon ng tungkol sa Panginoon, para sa akin, ang ibig sabihin doon is ano yung authority sa iyo sa buhay mo, ang Lord sa buhay mo. So, sino nga ba ang may authority sa buhay natin? Of course, hindi ito maiintindihan ng mga taong walang paniniwala sa Diyos o kumbaga wala silang relasyon sa Panginoon. So, ang may authority na life nila, basically, it's their self. Ang masusunod sa buhay nila is yung sarili nila, yung mga gusto nila, nagagawa nila nang wala silang conviction. Kung magka-conviction is wala silang guilt na nararamdaman. Lalo na pagkagawa sila ng masama, wala silang mararamdaman na, ay, ikalulugod pa ng Panginoon tong bagay na to. Ay, matutuwa ba si Lord kung gagawin ko tong isang specific na bagay na to? Gusto niya bang mangyari ito? Walang ganang mangyayari kasi wala nga silang relasyon sa Panginoon. So, ay sila mag-guilty para hindi siya gawin. So, dahil doon, mas nagkakaroon sila ng rason para ipagpatuloy yung masama nilang ginagawa dahil wala naman sila sinusunod eh. Sinusunod lang nila yung sarili nila, yung their own wants in life. Pero when you have Lord in your life and you allow Him to authorize your life for Him, hindi niya hahayaan na maliligaw tayo sa at pantinantaan ng life natin. So, pag mandala si Lord sa life natin, of course, siya na yung may handle. Kung hahayaan natin na siya yung gumalaw at maging center ng life natin, so syempre lahat ng decisions, lahat ng mga mangyayari sa buhay natin na ipagkakaloob ng Panginoon, of course binibigay niya yun sa'yo ng galing sa Kanya, na siya yung nagpapatupad, siya Kanya mismo nanggagaling yung pangyayari para kasi alam niya ikabubuti natin yun. Alam mo yun, wala ka ng doubt na mararamdaman, magaan lang sa feeling kasi alam mo sa sarili mo na ay si Lord kasama ko dito, siya yung gumawa ng bagay na ito para sa buhay ko. So ikaw, hindi mo na kailangan mag-overthink na ay gusto ba ng Panginoon to para sa akin, dahil kasi siya naman yung nagpo-provide at nagbibigay nito sa buhay natin. So magaan yung life natin pag nasa Kanya tayo. Kasi iba yung feeling pag sinabi nga nila na walang Lord sa life natin, walang nag-authorize, walang nagbabantay, walang nagka-guide, mahirap, mabigat. So mapalad nga yung mga nakakakilala sa Panginoon at magpatuloy lang tayo magpagamit sa Kanya. That's all. Happy New Year, everyone. Thank you po. Pero syempre, patuloy din tayo magbasa ng mga scripture